Halin na mga bro at pag-usapan natin to. Hindi nga ganun kabilis na mawawala na lang sa kaisipan ng mga fans ng Miami Heat ang ngayon ay bago ng player ng Golden State Warriors na si Jimmy Butler na napunta sa Warriors sa pamamagitan ng 5-team 9-player trade nung nakaraang linggo at ngayon nga ay nakasama na niya sina Stephen Curry, Draymond Green at ang team ng Warriors na subusubok na makuha ang kanilang ikalimang kampyonato. Sa unang game ni Butler bilang player ng Warriors, siya ay nakapagtala ng 25 points, 2 rebounds, 4 assists, 1 steal at 1 block sa naging panalo ng Warriors laban sa Chicago Bulls sa score na 132-111. Ang bagong player naman ng Heat na siyang pumalit kay Butler ay itong si Andrew Wiggins na former number 1 overall pick noong 2014 at ang una niyang paglalaro bilang player ng Heat ay inaasahang mangyayari sa Martes laban sa Boston Celtics. Nadagdag din sa Miami si Davion Mitchell na nanggaling sa Raptors at ilang draft picks na mula sa trade kay Butler. Sa naging laban naman ng Warriors kontra sa Bulls, nadaig ng Warriors ang Bulls sa scoring ng 16 points habang si Butler ay nasa loob ng court. Si Wiggins naman ay mapapasama sa isang team kung saan mayroong dalawang magagaling na players sa kasaysayan ng liga. Si Wiggins din ang ika-4 na player ng Heat na naging number 1 pick na maglalaro sa team ng Miami. Siya ay napasama sa grupo ni Shaquille O'Neal, LeBron James at Greg Oden. At kahit na ba na hindi pa nagawa ng Heat na makapili ng number 1 pick sa draft kailanman, nagkaroon naman sila ng mga pagkakataon na nakapaglaro sa kanilang team ang mga dating number 1 overall picks. Si Wiggins ay nakuha ng Cleveland Cavaliers sa draft noong 2014, subalit agad naman siyang naitrade sa Minnesota Timberwolves kapalit ni Kevin Love. Pero ngayon, magiging kakampinan niya ang naging kapalitan niya dati na si Kevin Love. Ang pagpasok nga ni Wiggins sa team na kagaya ng Miami Heat ay mukha namang magiging maganda. Sina Shaquille at LeBron ay kapwa nakakuha ng mga kampyonato sa mga naging panahon nila sa Heat, kaya't hindi malayong mangyari na baka ganito rin ang mangyari kay Wiggins sa Heat. Isa pa, nagawa ng Heat na makatungtong sa final sa panahon ni Oden sa kanila. Subalit sa panahong iyon, 2014, tinalo ng San Antonio Spurs ang Miami Heat. Habang ang halos lahat ng atensyon ay nakatuon sa mga balita ng mga trade sa NBA, ang Boston Celtics naman ay nagpadala ng babala sa kabuuan ng liga noong linggo. Nasa kabila na wala ang ilan nilang key players sa kanilang lineup, nagawa pa rin nilang dominahin ang kanilang kalaban sa standings ng Eastern Conference. Tinalo ng Boston ang New York Knicks sa score na 131-104 na nagawa ng Celtics na may panalo ang lahat ng quarters ng game sa teritoryo ng kalaban sa Madison Square Garden. Sa naging panalo na iyon ng Celtics, silang ngayon ay nagkaroon ng 5 panalo sa huling 6 na games nila. At sa kabila na wala sina Drew Holiday at Kristaps Porzingis, nagawa pa rin ng Celtics na kontrolin ang game sa magkabilang dulo ng court. Pinangunahan ni Jason Tatum ang Boston na siya ay nagpadala ng mensahe sa lahat sa ipinakita niyang magandang paglalaro. Siya ay umiscore ng 40 points na ito na ang ikalawang beses na nakaabot siya ng 40 points sa season na ito na may kasamang 6 rebounds at 4 assists. Pumasok si Tatum sa game na may average na 26.6 points per game. Nakakuha rin si Tatum ng tulong sa kanyang mga kakampi. Si Jaylen Brown ay nakascore ng 12 points sa loob ng 32 minutes na playing time. Si Peyton Pritchard naman ay umiscore ng 25 points. Si Derek White ay umiscore ng 17 points. At si Luke Cornett naman ay umiscore ng 14 points.